Hello, hello, mic check. Okay, good afternoon sa tanan. So, dako na kayo ng privilege para sa akon nga makatindog diri sa inyo atubangan. So, grasya lang gid sa Ginoo nga nakatindog ko diri sa inyo atubangan. And sudod lang hindi ko worthy nga maka-preach diri. But then salamat sa Ginoo. Gitagaan niya ko sang wisdom, no. Sa tuod lang kayo ko introvert nga ginatawag, kumbaga hindi kayo ko pala istorya, but then salamat sa Ginoo, gingamit niya ko para sa subong nga hapon sa pag-share sa iyang pulong. Amen. And this time, akong tail nagapangurog na. And this time, dito maglangan, short kayo ng message this afternoon. So, na-share ko na ni sa amon nga devotional tong Saturday. But then, ako lang i-share po sa inyo, at least, pati pa rin kamo is makabalo sa sininga message. So, this afternoon, dito maglangan, akong ginangyong tanan sa pagpanindog. Please open your Bible, dira sa book of Daniel. Daniel chapter 6, verses 1 down to 10. Daniel chapter 6, verse 1 down to 10. So, aton sundan sa pagbasa, ako sa verse 1, and then kamo sa verse 2, and then sa verse 10, sabay-sabay kita sa pagbasa. So, may ara na Bible ang tanan. Amen? So, Daniel chapter 6, verse 1, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. Over his three residents, whom Daniel was first, but the princes are in the cross of the head, and the king should have welcomed. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him, and the kingdom thought to set him over the whole realm. Verse 5, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. All the presidents of the kingdom, the governors and the princes, the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree whatsoever shall ask a petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, or shall be cast into the den of lions. Now, king, establish the decree and sign the writing, that it be not changed according to the law of kings. Wherefore King Darius signed the writing and the decree. Verse 10, sabay-sabay. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Thank you, Lord. And let's come to the Lord. Let's pray. For God in heaven, Lord, salamat Ginoo, sining hapon, Lord God. Salamat, Lord God, sa another day, Lord God, nga kami, Lord God, nakabalik. We pray, Lord God, sining adlaw Ginoo. Lord, we pray for guidance and wisdom, Lord God. Lord God, nga maintindihan, imong mapulong karon, Lord God. Lord, isali ko ang tanan sa imong Ginoo, Lord God, kay kabulong ko, Lord God. Wala sang imposible sa imong Ginoo. Let the Holy Spirit, Lord God, mag-work sa amon this afternoon, Lord God, nga
makalearn pa kami Ginoo. Lord, salamat Ginoo sa privilege this afternoon, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, sa matag usa, Lord, i-guide mo kami Ginoo, labi na Lord God, sa pag-study sa imong Bible, Lord. We love you in Jesus' name. Amen. Pwede na makapungko ang tanan. Daniel chapter 6 verses 1 to 10. So, ambal dire, sa verse 1 pa lang, makita naton sining story is may ara sang ginpili nga 120 nga leaders. 120 nga leaders kung diin sila ang mag-lead sa region sa whole kingdom. And then makita ta sa verse 2 is after nagpili sang 120 nga leaders, si King Darius, is makita naton dire nga nagpili man siya sang 3 ka presidents. Sa kung diin sila ang mag-lead dito sa mga leaders. Amen. And then dire sa verse 3, makita naton dire kung diin after nga nagpili sang 3 ka presidents, si King Darius is naisipan niya nga si Daniel is himuon siya nga president sa whole kingdom. So, dire sa verse nga ni, makita naton dire, kumbaga wala na against tong dalawa ka president sa iya. Against ang dalawa ka president sa iya. So, ginimuan nila sang way si Daniel para hindi giniwa nilang way nga para hindi siya maging president sa whole kingdom. Makita po naton dire, no? Si King Darius, kumbaga, then Daniel was preferred above the president princess because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Then the presidents and princess sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. Kumbaga, tungod na against sila, nagimo sila sang way nga para hindi madayon tong plano sang king para kay Daniel. Nagimo sila sang way nga para tong plano nga ni King Darius nga imon sa president sa whole kingdom para hindi siya madayon dito. And then ang abal pa diri, then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion or fault. Wala sila nakita nga mali kay Daniel. Wala sila nakita kung kung paano magtrabaho si Daniel. Wala sila nakita nga mali. Kay tungod si Daniel is hardworking, honest sa iyang trabaho. Amen. And then, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found him. Kagambal sa verse 5, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God. Kita mo na. Kumaga, wala sila nakita nga mali para sa dito kay Daniel. Saya nga trabaho bilang isa ka president. So dito nila kumaga, ginpangitaan sang fall dito saya pag-worship sa Ginoo. Sometimes dapat hindi ta maging musina. Sometimes ang Christian subong kapangita sang way maparang po niya Christian hindi magpadayon. Dapat hindi ta magamusina. Dapat kung sino ang Christians, dapat suportahan ta. Dapat ang presence tayo sa ara sa ila. Amen. Ang palpadri, then these presidents and princes assembled together to the king and said thus unto him, King Darius, live forever. So after nila nakitaan si Daniel, nga mali nga, bawal ang mag-worship sa Ginoo, nagkatudayon sila kay King Darius. So, ginambal nila kay King Darius na maghimo siya sang kumbaga decree o kasulatan na in 30 days bawal mag-worship sa Ginoo. So, bawal mag-worship sa Ginoo. Amo na ang ginambal na dito. And after that, gipirmahan ni King Darius. Ang bali din sa verse 10, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did. So this afternoon, ang title sa aton nga message this afternoon, a person being faithful to God. Amen. A person being faithful to God. Christians, naging faithful ba kita? Sa times nga mga challenges, sa times nga hardships sa aton nga kinabuhi,
Still ba nag-strong aton nga faith sa Ginoo? Subong nga panahon, balanta, daw lala nga galala ang panahon. Hindi ang panahon subong nga mag-backslide ta. Hindi ang panahon subong magpatalikod ta sa Ginoo. Dapat ang panahon subong is kumbaga, maging ano kita, maging persevere kita sa aton nga faith sa Ginoo. Amen. And this time, may ara ko diri sang four things we want to know about Daniel's life. Four things we want to know about Daniel's life. First things is makita natin dira sa Daniel chapter 6 verse 10 and 11. Ambal diri. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. 11. Then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Amen. So first thing nga makita natin diri, ano ba ang makita natin diri? First thing, his faith. His faith. Hambal sa 11, then this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Praying and making supplication before his God. Church, kamusta ang aton nga faith sa Ginoo? Daniel constantly demonstrated unwavering faith in God, even when facing pressure to compromise belief or worship other gods. Amen. Bisan balaan niya ang against the law, bisan balaan niya nga may na-sign ang decree, pero ara gyapon ang faith niya. Ara gyapon ang faith ni Daniel. Maybe kung ikaw di si Daniel, maybe si Daniel subong nang nabalaan niya itong na-sign ang decree nga bawal mag-worship sa Ginoo. Maybe naghibi siya. Maybe nag-oo na lang siya dito nga okay na lang na, pirmahan niya lang na, hindi na ako mag-pray. Or maybe pag-abot sa balay, matulog na siya kay nga nahadlok siya. But then ang ambal dire, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed. Amen? Nag-pray gihapon siya. Bisan balaan niya nga kung sino mag-pray, mag-worship sa Ginoo, so avoid dito sa Lions Den. Pero wala siya nahadlok. Ara gihapon ang faith sa iya. Example na lang ni kay Noah. Noah built the ark despite the lack of evidence of blood. Subong. Biskan makita naton. Biskan kung kita tong kay Noah, ngayon mahambal ang Ginoo nga maghimo ka ark tapos wala sang baha, wala sang tubig. Tapos ara pagid sa tuktok. Paano ito mahambal na? Pero kay tungod, may ara sang faith. Si Noah, nagpati siya sa Ginoo. Nagpati siya sa Ginoo. Second, si David. A man after God's own heart shows courage and faith in battles, particularly his victory over Goliath. Kung kita to si David, makita ta nga dako ang kalaban, di ba mag-atras muna kita? Kung makita ta ang dako ng kalaban ta, magdalagan kita. Pero ang hambal ni David, pero para kay David, wala sa handlo kay balaan niya ara ang protection sa Ginoo sa iya. Ara ang protection. Sometimes kung may mga problema kita, dako man na nga problema, gamay man na nga problema, wala sang ibang palapitan. Ang Ginoo lang. Amen. Next, kay Paul. Si Paul, naubos ang tanan sa iya. Napatay tanan ng mga bata niya, mga sapat niya. Ginkuha na tanan sa iya. But then, ang hambal niya, praise ye the name of the Lord. Ginpraise na gihapon ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Bisan nadula na siya ang tanan. Kay tungod, si Paul, kabalo siya, nga ara ang Ginoo, kagabalo siya, ang Ginoo ang nagkuha, ang Ginoo ang nagbalik, ang Ginoo man ang magkuha. Dapat kita mga Christians, hindi kita mahadlok. Hindi kita mahadlok ang madulaan. Sa school, mga barkada, kung balaan nyo na nga, ara ka mo sa tama, ara ka mo sa truth. Dapat, hindi po ka mo magpupudupod dito. Kung balaan nyo ang truth, dapat mag-iwas na ka mo. Kaya sometimes, ang barkada mo nang kadala sa aton, magpalayo sa Ginoo. Amen.
Whether you are struggling in your life right now, you should still continue to have faith in God. Kanya-kanya ta mga struggle sa kinabuhi. Iba-iba ta mga struggle sa kinabuhi ta. But then, mga baldri, continue to have faith in God. Isa lang, isa lang kaduan ta. Mga struggles, mga problems man na, isa lang kaduan ta, to have faith in God. And this afternoon, how to rely on your faith during hard times. Paano ba natin ma-rely ang aton nga faith during hard times? Una, maintain your faith. Amen. Maintain your faith. Please open your Bible, to the book of 2 Timothy chapter 4, verse 7. Second Timothy chapter 4, verse 7. So, hambaldri, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen. This verse spoken by Paul shows the importance of persevering and remaining steadfast in one's faith until the end. Magpadayon lang kita. Same kay Paul. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Biskan sa the end, magpadayon si Paul, aragi hapon ang faith siya. Biskan sa mga problems nga naagyan niya, kay balantaman ang story sang life ni Paul. Gagi-persecute niya ang tanang mga church, gin-persecute niya tanang mga followers ni Jesus Christ. Kay tungod, kumbaga daw na siya, pag may mga followers ni Jesus Christ. But then, ginbago sa Ginoo ang life ni Paul. Ginbago sa Ginoo ang life ni Paul. Paano ba natin ma-maintain na aton faith? Una, labi na, prayer. Prayer. Ang prayer, sa muna makatabang sa aton ma-maintain aton nga faith. Once abi ang tao, wala na sang prayer life, dira ka na mahadlok. Dira ka na magtingala pag wala na prayer life ang isa ka Christian. Prayer is important. Kaya ang prayer, dira natin mabalaan ang aton nga faith sa Ginoo. Dira natin ma-communicate ang Ginoo through prayer. Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9, mga baldre, and let us not be weary in well-doing. For in due season we shall reap if we faint not. Amo ni nga verse nag-remind sa aton, reminds us that our efforts will be rewarded if we don't give up. May aratas ang reward pag hindi mag-give up. Paano mo madala ay mga family? Paano mo madala ang mga relatives o mga friends diri sa church kung ikaw nag-give up na? Paano to makitaan sang good example kung kita man ang nakahimo sa mga lain-lain nga butang? Mga labay-labay, labi na sa mga sa school staff, or sa work, di ba? Sometimes, dapat makita sa aton ang Christian life, o ang Christ likeness. We don't give up. Di ta mag-give up. Balantang panahon subong, kalala na. Balantang ang panahon subong is short. Short na ang panahon subong. Hindi ta mag-give up. Kaya ang tao, abi nga mag-give up, mag-worse gid ang life sina. Abi ninyo, kung magpalaya ka mo sa Ginoo, abi ninyo, hindi mag-worse ang life nyo. Oo, mahappy-happy ka mo sa gawas. Malipay-lipay ka mo po ng mga barkada nyo. Pero, wala sang true nga joy ang makita dira. Temporary lang na butang, temporary lang nga joy ang makita ta. Ang true nga joy is diri sa simbahan. Mga kapdanay ta, mga members, mga co-believers, dira kay Jesus Christ. Daniel kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks for his God as he did the 4th time. A 4th time, it means tungpas pa, nga ginahimo niya, una pa. Si Daniel gani, nag-pray pa. Asta sa ginkuha siya. What if nga kita pa nga diri? Nag-pray pa ba kita? Sometimes,
sa pagkaon, or sometimes kung may mga upod ng mga barkada, nalimutan naman mag-pray. And one thing, may ara ko sang upod. Kung magabal sila nga, libre ka namon. Pag baywalk namon, first time nila nga, nagupod ko sa ila, first time nga may nag-pray sa ila. Nag-pray ko sa pagkaon, kung tingala sila. Ang appointed do is gipakita ko sa ila na Christian ko, nga layo ko sa ila. Gipakita ko nga dapat as a Christian naging good example kita. Amen. So, first is maintain your faith. Second, lay your struggles before God. Lay your struggles before God. Please open your Bible to 1 Peter chapter 5, verse 7. First Peter chapter 5, verse 7, number 3. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen. I-surrender tanan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, palangga na kita. Ang Ginoo, nag-aatala na sa problema, nag-aatala na sa aton, kung para ma-challenge kita sa aton nga faith. Hindi man mag-aatala ang Ginoo nga sobra-sobra. Kabalo ang Ginoo sa aton nga capacity. Pagbalance ang Ginoo nga makaya mo ni, iyakad niya na. Hindi lang ta mag-give up. Lay your struggles before God. Kung ano man ang iyong mga emotion, kung ang fear, doubt, i-surrender sa Ginoo. Amen. Financial, health, family, friends, ang bagay dito, tell it to Jesus and not to men. Ang tao, kung hambalan mo na sang problema mo, pwede ka pa i-chismis na. Labi na sa mga unbelievers, mga hambal-hambal kayo sa iyong mga problema, kadlawan ka lang sina. Kaya nakaagi ko sina. Daw kumbaga, lang ko sa ngakon nga emosyon. Pero, sila nga, ay, nagimi ka? Lumod na, kung yambal ko man na sila, kadlawan ka pa sina eh. Wala sang iban, nga hambalan sa kato ng mga problema, kundi si Jesus lang. Mag-live kita diri sa kalibutan, may aras ang faith. Living by faith saves us from wasted life and wasted opportunities. Kung Christian ka, kung strong yung mga faith, dapat hindi kita, kung gamay lang ang problema, mag-give up kita. Damo ka, subong mga viral, subong nakita ta, mga bata pa nga nagpakamatay. Sila ang mga tao nga nagpakamatay kay tungod wala sang faith sa Ginoo. Wala sila sang faith sa Ginoo. Living by faith saves us from wasted life and wasted opportunities. Sometimes may mga opportunities na nagabot sa aton. The question is, makahimaya ba na sa Ginoo? Kung may trabaho ka subong, tapos may Sunday, ano na siya? Hindi na siya opportunity nga halin sa Ginoo. Wasted opportunity na na. Kung mag-aamo na ang gigamit sa kaaway para magpalayo sa Ginoo. Para magpalayo ka sa Ginoo. His faith. Daniel praying and making supplication before his God. Pray lang kita. Kay wala sang iban nga makasabat sa aton kundi si Jesus Christ. Wala sang iban nga makatabang sa aton mga problema, but only Jesus Christ. Amen. So balik kita sa Daniel chapter 6, verse 10. Daniel chapter 6, verse 10. So ano na? Things we want to know about Daniel's life. First, his faith. Second, ano ang makita natin dra lang sa aton nga text? Daniel chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew that the writing was died, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem,
He knelt upon his knees 3 times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. Number 2, his commitment. Commitment. Maybe kung wala nag-commit si Daniel, nag-pray siya 3 times a day. Kita gani nga nag-pray twice a day lang. Aga kagabi lang. Compare kay Daniel 3 times a day. A 4th time. Di ba? His commitment. He continued to pray 3 times a day with his windows open toward Jerusalem as he always had. It demonstrates deep commitment to his faith and trust in God's protection. Nagsalig siya, nga ara ang Ginoo para sa iya. Balaan niya nga against sa law itong ginimo niya. Balaan niya nga napirmahan na itong decree na kung diin ang mag-worship sa Ginoo is ihaboy dito sa lion's den. But then, still, ang commitment ni Daniel, nag-pray gihapon siya. Wala gihapon siya, nagtalikod sa Ginoo. His commitment to prayer is what got him thrown into the dens of lions. Tungod lang sa pag-pray niya dito, ginaboy siya dito sa sa lion's den. Christians, di nyo pagwalata nga ipagagat ka mo sa leon. Or hihaboy ka mo sa mga sapat, sa kung diin dira, para lang may ara ka mo sang commitment sa Ginoo. Christians, kamusta ang aton nga commitment? Nag-commit ka lang ba para lang makita sa mga tao? Nag-commit ka lang ba para i-pray sa iyong mga pangalan? No. Nag-commit kita para sa Ginoo. Amen. Nag-commit kita para sa Ginoo, kag hindi sa tao. Proverbs chapter 16 verse 3. Proverbs chapter 16 verse 3. Ang hambal diri, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Commit thy works unto the Lord. Ano bang word nga commit? Ihatag, isurrender. Commit thy works, kung ano man ginahimo mo subong, isurrender na sa Ginoo. Ang tao abi nga ginasolo niyang problema niya. Hindi mag-stable ang mind niya. Ang tao ginasolo, ang tanan ng mga hardship sa iyang kinabuhi. Amo na mga tao, nga dali lang mag-give up. Pero kung Christian ka, biskan ano pa na nga problema nga nagabot sa imong kinabuhi, biskan kamay man na og dako, always nga i-commit sa Ginoo. Pag i-commit abi naton sa Ginoo, mas stable naton nga mind. Sometimes, may problema kita. Pero ang ginaisip naton nga, problema lang ni ang Ginoo nang bala. Kahit tungod Christian ka, kahit tungod may ara ka sang faith sa Ginoo. Amen. True commitment is giving priority to God. Priority to God. Jesus wants us to make Him first in our lives and no other place will do. Gusto sang Ginoo nga siya lang unahon ta sa atong kinabuhi. Kaya hambal sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Hambal diri, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. In all thy ways acknowledge Him. Sa tanan nga mga bagay, dapat i-acknowledge ta ang Ginoo. Hindi ang sarili ta. Hindi ito ay ako ni. Ako good ni. Ako ang nagpabudlay sini. Mali. Dapat always nga acknowledge ta ang Ginoo sa aton nga sarili. Hambal padre, trust in the Lord with all thine heart. Mag-trust lang kita sa Ginoo. And lean not unto thine own understanding. Sometimes, sa sobrahan ka bright, sobrahan ka, kumatawag siya na, nang magmarunong, sarili mo na ang gina-praise mo, hindi na ang Ginoo. Pasalamat yan kita, na kung bright ka, tapos arang Ginoo pa sa imo. Di ba? Wow!
Kanami gid nga bright ka na ara pang Ginoo sa imo kinabuhi. Once abi mag-trust sa Ginoo, tanan nga mga challenges sa aton nga kinabuhi. Kumaga, di na ta magpabudlay pa sina kay balaan ta ang Ginoo nang bahala. First, ano pa taon na? True commitment is giving priority to God. Second, true commitment is attending church regularly. Paano ko makitaan sa commitment kung sa afternoon wala ka? True commitment is attending church regularly. Biskan sa Wednesday pa na, dapat ara kita. True Christians, gapangita ginasaya nga simbahan. Kaya nga Baldry, sa open your Bible dira sa Psalm 122 verse 1. Psalms 122 verse 1, Baldry, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. I was glad. Nalipay. I was glad. Christians, nalipay ba kita nga ara kita sa simbahan? Dapat malipay kita. Kaya kung ara kita sa gawas, damo ng mga problema. Damo nga mga problema ang makita ta dira. Kapitbahay mo pa lang, daw shotgun na. Damo na ginambal. Amo gani nga sometimes, kung dire malipay ka, grabe ang joy sa imo nga sa imo nga life pagabot sa balay, di ba? Ma-feel nyo man, daw bugat na. Daw ma-feel nyo, di ba? Nga daw kalain. Amo na po nang na-feel namon. Sometimes, gambal na lang kami nga. Mas may pa, dito na lang ta sa simbahan. Kaysa sa simbahan, abi, may ara sang kalipay. Kalipay. His commitment. Number 1, his faith. Number 2, his commitment. Number 3, balik ta sa aton nga text, Daniel chapter 6 verse 10. Daniel chapter 6 verse 10. Number 3, now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed, and gave thanks before his God as he did aforetime. Ano bang makita natin dira? Una, his faith. Ikaduwa, his commitment. Number 3, his courage. Naging matapang si Daniel, amen? Naging matapang siya. Open his windows, he knelt upon his knees and prayed to God 3 times a day. He chose to honor God above all else. Bisan against talong ginhimo niya, bisan kabalo siya nga death ang kaduan niya, kaya boy siya dito sa lion's den. Pero ang ginhimo niya, nagpray gihapon siya. Ara gihapon ang courage ni Daniel to pray. Joshua chapter 1 verse 9. Please open your Bible. There's Joshua chapter 1 verse 9. Ang hambal dire, have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Amen. Be strong. Be strong sa face of challenges and difficulties sa aton nga kinabuhi. Di magluya-luya. Be strong. Kaya ang tao, abi nga galuya-luya, paano ko makitaan? Sang good example. Sang good courage kapag galuya-luya ka. Be strong and of a good courage. Paano mo madala ang mga family, friends, kung ikaw magluya-luya? Dapat ang imuon ta subong nga panahon, dapat hindi ta magluya-luya. Labi na sa pag-soul winning. Dapat mag-encourage kita sa soul winning.
Sometimes, Christians, pag mabalaan nga daw nami ang bayo sang ano, hindi na siya mag-greet sa magsulwining. Hindi na siya mag-share, kaya tungod nahadlok siya. Ang Ginoo, wala nagambal nga mahadlok. Ang kahadlok, ara lang na. Pero pag umpisahan mo, wala na, same diri sa akon. Nahadlok ka sa una, kulbaan ko, pero subong, no? Okay naman. Una lang ang kahadlok, amen? Una lang ang kahadlok. Good courage is a faith-driven boldness. The more you trust God, the more confident you become in living out your faith. The more mag-trust ka sa Ginoo, the more nga confident ka sa mag-share sa ibang nga tao. Pag nag-trust ka sa Ginoo, wala na kahadlok. Mag-iso ka gid sina. Kay balaan mo ang Ginoo ara lang na sa imo. Ang Ginoo amo na ang naga-guide sa imo. Christians, sometimes mahadlok mag-share sang truth. Sometimes basi makambal ta nga i-bash ka. Kahit tungod nag-share ka lang sang truth. Di magadlok. Kaya ang ginahimo mo, hindi na para sa tao. Para na sa Ginoo. Hindi mahadlok. Labi na sa pag-share sang truth. Christian sometimes, wala po nagastan. Wala po nagastan. Kamusta ayahanang sa school nyo? Nakitaan ba ka mo nga nagastan ka mo? Sa inyong nga trabaho. Sa Mute Abbey, sa opisina, may ara dito sa kinatawag na BMC. Vision, Mission, and Corporate Values. Every morning, nag-recite kami sina. Every morning. And then, ang gina-share nila, may ara siyang ginatawag na sharing. Ang gina-share nila is quotes, Bible verses, or mga experience mo sa life. Every time nga nag-share ko dito is wala ko nag-rely kay may ara sila nga notebook tung gamay. Tung iya ka iya nga ang title abis ang ila nga simbahan the feast. Dog ginhalo nga born again kag Roman Catholic nga sila kumbaga nagbanda-banda sila pero gapanguros gyapon. Dog gin-combine ng duwa. So, may ara sila nga gamay nga notebook dito, may mga verses pa na amo nang ginabasa nila every morning kung sila ang mag-share. Ako lang guro dito ang wala gasang share nga nagbasa dito sa libro nga to. Kay nag-stand ko. Nag-stand ko. And every 10 a.m. and 3 p.m. may ara sila sang ginatawag nga Zumba. Gazumba pa na sila. O kung hindi ko Christian, gasot sa kaot, tugoy ko dito ay. Pero kay itong Christian ko, kay kabalo ko na nag-stand ko, ala, sige, saot-saot nila, obra ko takon. Naobra ko. Kag pangmabalaan nila, makatindog ko, oy, ari na. Nagtindog na siya. Wala ko nagtindog, mag-CR ko. Gay mo ko sang way nga dili ko makijoin sa ila. Kung sa obra lang. Mabato man ko sina kung sa obra lang. Pero arang mga kasaot-saot, out na ko sina. Nag-stand ko. Subong, pag may ara sa mga Zumba sila, wala na sila kapamangkot nga wala ko nagdindo kay balaan nila. Ang conviction ko is kalain ng magsaot. Hindi na siya maka-praise sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. First Corinthians chapter 6 verse 9 number 3. 6:19 rather 6:19. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's. Amen? Ang lawas ta is temple sang Holy Ghost. Paano ka mahambal nga Christian kung kasaot-saot ka na dira?
Paano mahambal nga temple na sang Holy Ghost kung kasaot-saot ka? Amen? Romans 12 chapter 2. Romans 12 chapter 2. Romans 12 chapter 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen? Hindi ka mag-conform diri sa kalibutan. Kung magsaot sila, magsaot ka man. Kung mag-inom sila, mag-inom ka man. Hindi na mayo. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good. Kung balaan mo nga tama, hindi ka na magupod dira. Kung balaan mo nga tama, maghalin ka na. And acceptable and perfect will of God. Dapat acceptable kita sa Ginoo. Be not conformed. Daniel stand and choose to honor God over human authority. Human authority. Nasign na ni King Darius tong decree o ang tong law. Pero nag-stand gihapon siya. He stand and he choose to honor God sa iyang kinabuhi. Wala sa pakialam kung ihaboy sa Lions Den. Wala sa pakialam kung ano pa to ang imon para siya. But he stand. He stand. Pwede na sundon ang law na bawal mag-worship. But he stand. Mag-stand lang kita. Mag-stand lang kita. So, may aras ang illustration about kung nabatian nyo nitong about kay pastor, kay alin kay pastor. Sa illustration nga, may aras ang dalawa ka member sang LGBTQ square root minus plus. May aras ang LGBTQ nga nag-order kung nagpakasal, na magpakasal sila sa US, nga nag-order sang cake. Pero ang gin-order nila sa isa ka businessman is isa ka Christian. Christian sa. So, ang plano nila sa ilang kasal is, di ba, kung may cake, marasong dalawa katao, itong daw papel na makita sa cake. So, against tong isa, tong businessman, against siya dito, kay tungod, balaan niya nga babae lang kagag lalaki ang pwede ipakasal. Nag-stand siya. And after that, nagreklamo tong dalawa. Nagreklamo sila, nagsara tong business, tong isa ka Christian. Nagsara tong business niya. Kaya tungkol nag-stand siya, wala sa gipabayaan sa Ginoo. Gitagaan siya sang another nga business. Amupod na sa aton nga Christian subong. Kung mag-stand kita, there is a blessing. Amen? May aras ang blessings kung mag-stand kita. Blessings halin sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Humble 3, watch ye, stand fast in the faith. With you like men, be strong. Hindi magluya-luya, hindi magpadala sa mga problema. Problema lang na. Hindi magluya-luya. Dapat mag-strong kita dira sa Ginoo. As a Christian, we need to stand. We need to stand. Din kita mag-stand. Una, for what the Bible says. Amen. For what the Bible says, kung ano ang truth, dito kita. Dapat before natin mabalaan kung ano ang truth, dapat mag-study man kita. Mag-study. Paano ito mabalaan ang truth kung wala po nag-study? Alangan ni kay pastor tanan. Kaya sometimes, magwali sa pastor, malimtan mo na natin. Pero kung mag-study kita, mag-remain na, mag-retire na sa aton nga uto. Kung what is truth, amen? First is for what the Bible says. Second is faith. Mag-stand kita sa aton nga faith. Same kay Daniel, nag-stand siya. Biskan harapan na sa problema, harapan na, balaan niya nga, mapatay na siya dito, kung ihaboy siya dito. But then, ara gihapon ng faith sa iya. Third is, mag-stand kita sa right division. Amen. Right division. 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 Timothy chapter 2 verse 15.
Hambal rin, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study, iti sa kaman. Kaman ni siya, study. Study to show thyself. Amen. Exodus chapter 21, verse 23 to 24. Exodus chapter 21, verses 23 and 24. Ang baldre, and if any mischief follow, then thou shalt give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. O, kung hindi kita magkabalo, mag-divide. Sini? O, kung kuwaon ng mata mo, kuwaon mo man sang mata. Di ba? Kung tampaon ka, tampaon mo man siya. Amo ni dapat kabalo kita mag-divide. Wala na ni sa aton subong. Walang tawa sa Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 32. Amadri, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Kung dati mata sa mata, kamot sa kamot, ang subong, forgiving one another. Magpalanggaanay kita. Amen? As a Christian, dapat kabalo kita mag-control sa aton nga anger. Sa aton nga emotions. Kabalo kita mag-control. Hindi nga gamay nga butang, ang kamot mo dayon daw magalupad na. Hindi man na mo ang Christian. Dapat Christian, dapat kabalo sa mag-control sa iyang sarili. Amen. Next. As a Christian, we need to share the good news. We need to share the good news. Ang gospel, we need to share. Dapat mag-encourage kita sa pag-share sang good news. Damo sang mga tao subong ang hindi pa saved. Damo pa ang mga tao subong gapangilang needs sang salvation. How to develop courage? How to develop courage? Number 1, study God's Word. Study God's Word. The Bible is a source of strength, encouragement, and wisdom. Ara na diri ang tanan. Ara na diri. Kung may problema ka, kung may problema ka sa imong kinabuhi, kung gusto mo sang joy sa imong life, ara diri sa Bible. Ang kulang na lang sini mag-study, magbasa lang. Wala sang iban magkabulig sa imo, baten sarili mo lang. Kung kabalo ka mag-study, hindi ka man mahadlok. Kay balaan mo sa sarili mo na nag-study ka. May ara ka sang makuhaan about sa Bible. Amen. Next is how to develop courage. First, study God's Word. Second, through prayer. Through prayer. 1 Thessalonians 5:17, hambaldra. Pray without ceasing. Pray without ceasing. Hindi ta maguntat yung mag-pray. Kung may desire ka, subong, hapon. Kung may desire ka, na gusto mo kuhaon, o gusto mo kuha sa imong life, pray lang. Mag-pray lang sa Ginoo. Pray without ceasing. Hindi maguntat mag-pray. Prayer connects believers with God's power and guidance. Pag mag-pray ka, abi, dara mo makita ang guidance ni Lord. Dara mo makita ang power sa Ginoo. First, study God's Word. Second, prayer. Third, connect with others. Connect with others. Connect with other believers. Amen. May mga Christian subong. Kumbaga, hindi kabalo makihalubilo o maki-join. Gusto nila maki-join dito sa gawas. Grabe ang kalipay sa gawas.
Grabe kung magstorya sa gawas, pero pag-abot, dire, sa mga co-believers niya, biskan words, hindi niya mahambal. Kay tungod, nasanay na siya sa mga words, nga ara sa gawas. Kay base, may manggwa sa iyang bibig ng malain. Amen. Fellowship, mag-fellowship ka sa mga co-believers. As a Christian, dapat may ara kita sa fellowship. Kay dira naton makita, kumaga, ang unity. Ang unity diri sa church. Fellowship is vital for spiritual growth. Vital, importante ni siya sa spiritual growth sa matagusa, ang fellowship. And also, as a Christian, dapat kabalo kita kabalo kita magpatudlo. Ang tao abi pag di kabalo magpatudlo, ma-pride na siya. Ang pride, ara lang nasa iya. Nang kumaga ng amalan mo, hindi magpati. Daw hindi siya Christian way na paagi. Amen? Daniel, devotion to God, empowered him to overcome fear and stand firm in his convictions even when faced with potential death. Bisan bala ni Daniel, na lapit na ang kamatayon niya, kaya bull siya sa lion's den. But still, ara gihapon, ayang nga faith, nag-stand siya gihapon. Hoping nga maging Daniel kita, amen? Hoping nga maging Daniel kita. Christian, sometimes magabot. Sometimes magabot min ang kaluya sa aton. Pero di naton pwede pasagdan mga kumbaga na magtalikod ka sa Ginoo. Ang kaluya, sometimes ara lang na magluya man kita sina. Pero kung Christian ka, dapat magpadayon ka. Padayon lang. Continue to follow Jesus. Amen. Continue to follow Jesus. First, His faith. Second, His commitment. Third, His courage. Fourth and last, amen. Fourth and last, His impact. Ano ba ang outcome niya? Ano ba ang naging result sa ginihimo ni Daniel? His impact. Daniel emerged unharmed, leading King Darius to acknowledge the power of Daniel's God and issue a decree honoring him. Di ba? Kanami lang gid nga si Daniel naging good example siya. Kaya tungkol nagtindog siya, kaya tungkol nag-stand siya, kumaga na-convert niya ang king from unbelief to belief. Dati nga wala sa nagpati, subong nagpati na siya sa Ginoo ni Daniel. Kaya tungkol si Daniel, nag-stand siya. Naging good example si Daniel. Naging good ang outcome, his impact. So, Daniel chapter 6, verse 25 and 26, balik ta sa aton nga text. Daniel chapter 6, verse 25 and 26, Then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. I make a decree that every dominion of my kingdom men tremble and fear before the God of Daniel, for He is the living God, and steadfast forever, and His kingdom that we shall not be destroyed, and His dominion shall be even unto the end. Amen. Naging good ang impact ni Daniel, naging good ang outcome ni Daniel. Kaya tungkol nag-stand siya, na-convert niya ang king from unbelief to belief. Dapat as a Christian, makitaan ta sa good impact. Amen. Dapat makita sa ato ng good impact. So example na lang sini. Kaya ang landlady abi naman dito, every Wednesday, kag every Saturday, kumbaga nakita niya kami nga Wednesday, simba naman, Saturday, kadto naman sa church, and then Sunday. Kumbaga daw na ano siya nga, uy, ari na naman nga nakapalda. I always makita niya si Bril nga nakapalda. And then that time, kumaga nakitaan sa sang kumaga na-open sa iyang mind. Wala kami kumaga siya nagambal nga ay ari nga mga church.
nami ang ilang nga palda. Dati ginpoint lang, uy, nakapalda to subong, oh, wow, nami ang palda. Amo gud na, the point is dapat naging good example kita. Dapat naging good example kita. Makita man sa aton ang aton nga good impact kung kabalo kita mag-stand. Labi na sa aton nga labi na sa aton nga modesty nga ginatawag sa aton mga bayo. Dira pa lang makitaan na kita sang good impact. Amen. Maybe kung wala nag-stand si Daniel, kung wala siya sa faith, basi napatay na siya dito sa Alliance din. Pagaboy sa iya, basi napatay na siya. Pero katungod may ara sa sang faith, strong ang iyang faith sa Ginoo, bala niya ang protection sa Ginoo. Importante nga nag-stand because somebody is watching on you. Amen. May mga tao gid nagabantay sa imo. Kada ita sa aton may gabantay gid sa aton. Amo na nga dapat maghalong kita labi na sa aton nga vocal, sa aton nga pagdress. May aragid na mga tao nga nagabantay sa aton, di mo lang na makita. So dapat always mag-stand kita. First is sa impact ni Daniel, ang naging good impact niya is ang iyang testimony. Ang testimony ni Daniel, impressed and acknowledged the power of the God of Daniel. Na-impress and acknowledge niya ang Ginoo ni Daniel. Kaya tungkol nag-stand sa Daniel, nakitaan siya sa good impact. Daniel's unwavering faith impact those around him, including King Darius, who publicly acknowledged God as the true God. Amen? Christians, kung gusto ta maging good ang impacta, we need to understand and trust in God. We need to understand and trust in God. Proverbs chapter 3, verse 5. Proverbs chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Problems in your life, kung may problema kasi yung imong kanabuhi karon, mag-strong lang sa faith sa Ginoo. God is in control in all circumstances. Balaan sa Ginoo. So, ang Ginoo nang bahala kung ano man ang problema mo subong. Kung ano man ang naagyan mo subong. Ang Ginoo nang bahala. Christians, have you been a good testimony to those around you? Amen? Naging good testimony ba kita? Dapat makitaan ta sang good testimony. Always remember, as a Christians, dapat may ara kita sang good testimony. First, ano ka itong a person being faithful to God. Faithful lang kita sa Ginoo. Maging faithful lang. Una is faith. Always, dapat mag-pray kita. Mag-pray lang. Kaya mo itong ginimo ni Daniel. Wala sang iban nga tabang sa iya, but the Lord Jesus Christ. Second, His commitment. His commitment. He continued to pray 3 times a day. 3 times a day, nag-pray siya. Kung sa aton pa na subong ganit, twice a day lang. Pero sa iya, 3 times a day, pabalik-balik pa na. Commitment na sa Ginoo. Third, His courage. Dapat always maging matapang kita, amen. Hindi kita maging matapang kung makipag-away, hindi. Dapat maging courage kita to share the gospel, amen. Fourth, His impact. Dapat naging good ang impacta sa ibang na tao. Dapat makitaan ta sa good impact. Sometimes, as a Christians, naging good ang impacta, pero sa ibang nga bagay, hindi sa will sang Ginoo. Always, dapat may ara kita sang good impact. So, salamat sa Ginoo. Naging good ang impact. Naging good ang impact, labi na sa aton nga family. Family ta, dapat maging good ang impact ta. Christians, have you been a good testimony to those around you? Dapat maging good testimony kita. Amen. Let us stand, let us stand. Let us pray. Let us pray. For God in heaven, Lord, salamat sa ning adlaw, Lord God. Salamat, Ginoo, sa imong kamaayo, Lord God, sa imong kinabuhi, Lord God. Thank you, Ginoo, sa imong pulong, na Lord, nga we pray, Lord, nga among maintindihan, Lord God, and salamat, Ginoo, sa wisdom, nga imong gihatag, Lord God, sa matagusa, Lord God.
Salamat, Lord, sa privilege, Ginoo, this day, Ginoo. We pray, Lord God, nga Lord God, the more, Ginoo, nga Lord, mag-study pa kami, Ginoo. The more, Lord God, nga maging confident kami, Ginoo.